Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Muli, narito ang inyong lingkod. Handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa ating pananaw at kakatok sa ating mga puso. Sabi nila, ang tunay na yaman daw ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sa taas ng kapangyarihan. Paano kung ang tunay na sukatan pala nito ay kung paano natin tratuhin ang taong nagsakripisyo ng lahat para sa atin, ang ating mga magulang? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Kaylan at ang araw kung saan ang perpektong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Tumayo si Kaylan Dalisay mula sa mahogany table. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasingkinang ng mga ilaw ng syudad na tanaw mula sa bintana ng kanyang conference room sa ika-40 palapag. Isang matagumpay na pirmahan ng kontrata. Isang panibagong $1,000,000 na kasunduan para sa kanyang kumpanya. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkamay ng kanyang mga investor. Ang mga salita ng papuri ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na yon, iisa lang ang nasa isip niya. Tapos na ang trabaho. Oras nang umuwi sa tunay na yaman niya. Pagpasok niya sa kanyang luxury car, ang amoy ng bagong katad ay sumalubong sa kanya. Ngunit ang hinahanap niya ay ang pamilyar na samyo ng tahanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero na alam niya. Pagkatapos ng 2 ring, isang malambing na boses ang sumagot. "My love, how was the meeting?" Bati ni Marikit Solano, ang kanyang magandang mapapangasawa. Napangiti si Kaylan. Ang boses pa lang nito ay sapat na para pawiin ang pagod ng buong araw. "It went perfectly as planned. Pauwi na ako. How are you? At kamusta si Mama?" "We're great. Actually, kakatapos ko lang painumin si Mama ng gamot niya. Nagpapahinga na siya sa sala ngayon." "Don't worry, my love. I'm taking good care of her." Sagot ni Marikit. Ang bawat salita ay puno ng kasiguraduhan at pagmamahal. "Mag-drive ka ng maingat, ha? We'll be waiting for you." "I will. I love you," sabi ni Kaylan. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa saya. "I love you more," sagot nito bago ibaba ang tawag. Habang binabagtas niya ang kahabaan ng EDSA, hindi mapigilan ni Kaylan na isipin kung gaano siya kaswerte. Nasa kanya na ang lahat. Isang matatag na negosyo na pinaghirapan niya mula sa wala. Isang mapagmahal na ina na isinakripisyo ang lahat para sa kanya. At isang babae, si Marikit, na hindi lang maganda at matalino, kundi may busilak ding kalooban. Siya ang perpektong karagdagan sa kanilang pamilya. Sa tabi niya, sa passenger seat, ay nakalagay ang isang maliit na velvet box na naglalaman ng isang mamahaling kwintas para kay Marikit at isang magandang bouquet ng mga puting rosas para sa kanyang ina, si Liwayway. Plano niya itong ibigay bilang isang selebrasyon sa kanyang tagumpay. Pagdating niya sa tarangkahan ng Villa Hiraya, ang kanilang marangyang tahanan, dahan-dahan niyang ipinasok ang sasakyan at ipinarada ito sa isang sulok kung saan hindi ito agad makikita mula sa loob. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang sorpresa. Gusto niyang makita ang reaksyon sa mga mukha ng 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, dala-dala ang mga regalo. Sa halip na kumatok, kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon silang security camera system sa loob ng bahay. Isang bagay na iginiit niya para sa kaligtasan ng kanyang ina. Bubuksan niya ang app para silipin kung ano ang ginagawa nila sa sala. Habang naglo-load ang live feed sa kanyang screen, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nai-imagine na niya ang eksena. Si Marikit na nagbabasa ng libro, habang si Mama Liwayway ay nanonood ng paborito nitong teleserye, isang payapang tagpo ng isang masayang pamilya. Nang sa wakas ay lumitaw ang imahe sa kanyang telepono, hindi ito ang inaasahan niya. Nakatayo si Marikit,
nakapamewang, habang ang kanyang ina ay nakaupo sa silya, nakayuko. Bago pa man niya maproseso ang nakikita, ang audio mula sa telepono ay tumagos sa katahimikan ng gabi, kasing talim ng isang patalim. Hindi ito ang malambing na boses na narinig niya kanina. Ito ay isang boses na malamig, matigas, at puno ng pagkasuklam. "Ano ba? Tumayo ka nga dyan!" utos ni Marikit. Sumunod ang isang malakas na kalabog, tunog ng isang bagay na nabasag, at pagkatapos, isang tunog na yumanig sa buong pagkatao ni Kaylan. Isang tunog na dumurog sa perpektong mundong kanyang binuo. Isang pigil na hikbi, ang hikbi ng kanyang ina. Nakatayo si Kaylan sa kadiliman ng gabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang telepono. Nanigas ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak dito. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sinasabayan ang pagyanig ng kanyang mundo. Ang imahe sa screen ay malinaw na malinaw. Ang basag na piraso ng porselanas na tasa na nakakalat sa sahig at ang kanyang ina, si Liwayway, na nanginginig habang pinupulot ang mga ito. Ngunit ang mas masakit pa sa nakikita niya ay ang kanyang naririnig. Hindi ka na nakakatulong, nakakasira ka pa. Ang tanda-tanda mo na, pabigat ka pa rin. Ang boses ni Marikit, ang parehong boses na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng lambing, ngayon ay puno ng lason. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak ng diretso sa puso ni Kaylan. Pabigat. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, ang babaeng nagtrabaho sa 3 magkakaibang pagawaan na tiniis ang pagod at puyat para lang mapagtapos siya. Ang babaeng ibinenta ang lahat ng kanyang alahas para lang may maipambili siya ng mga libro. Ang babaeng iyon, isang pabigat, isang nanginginig na galit ang gumapang mula sa kanyang talampakan, paakyat sa kanyang buong katawan. Hindi niya namalayan, ang hinlalaki niya ay gumalaw sa screen. Pinipindot ang maliit na pulang bilog. Record. Isang kilos na hindi pinag-isipan. Isang reaksyon ng isang kaluluwang nasaksihan, ang isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Nakita niya sa screen kung paanong tinabig ni Marikit ang kamay ng kanyang ina palayo sa mga bubog. "Huwag mo nang hawakan yan. Baka lalo ka lang makasira. Manahimik ka na lang dyan sa isang tabi." Doon na natapos ang lahat. Ang pagtitimpi ni Kaylan ay sumabog. Ang bouquet ng rosas at ang velvet box ay bumagsak sa damuhan. Hindi na mahalaga. Sa 3 malalaking hakbang, narating niya ang pinto. Hindi na niya ginamit ang kanyang susi. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. At ang malakas na kalabog nito ay yumanig sa buong kabahayan. Natigilan si Marikit. Ang itsura ng pagkagulat sa kanyang muka ay hindi peke. Mabilis itong napalitan ng isang pilit na ngiti, isang maskarang isinuot niya sa isang iglap. "My love, nandito ka na pala. Ginulat mo naman kami ni Mama." Sabi niya, ang boses ay muling bumalik sa pagiging matamis. Sinusubukang pagtakpan ang kasinungalingan. "Nako, pasensya na sa kalat. Natabig lang ni Mama yung tasa." Ngunit hindi tumingin si Kaylan sa kanya. Ang mga mata niya, na ngayon ay nag-aapoy sa galit, ay nakatuon lamang sa isang tao. Nilagpasan niya si Marikit na parabang hangin lamang ito. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Ang malaki niyang katawan ay nagsilbing panangga. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay nito. "Ma!" bulong niya. Ang boses niya ay basag, puno ng sakit at pagsisisi. "Okay ka lang po ba? May masakit po ba sa inyo?" Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang itinayo ni Kaylan ang kanyang ina at inalalayan ito paupo sa malambot na sofa. Tanging sa mga sandaling iyon, nang masiguro niyang ligtas na ang kanyang ina, sa kanya hinarap ang babaeng kanyang pakakasalan. Ang tingin na ibinigay niya kay Marikit ay walang emosyon, malamig,
nakakamatay. Isang tingin na hindi pa nito nakikita kailanman. Dahan-dahan niyang hinubad ang mamahaling engagement ring mula sa daliri nito. Hindi niya ito ibinigay. Binitiwan niya ito. Ang singsing ay gumulong sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng pagbagsak nito ay isang deklarasyon ng katapusan. "Umalis ka sa pamamahay ko," sabi ni Kaylan. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Walang sigaw. Isang utos lamang na hindi maaaring suwayin. Ngayon din, nanlaki ang mga mata ni Marikit. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang gumuho. "Kailan? Love, what are you talking about? Let me explain. Hindi yan yung iniisip mo." Hindi siya pinansin ni Kaylan. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang inang umiiyak. Nang makita ni Marikit na wala ng pag-asa, ang kanyang mga luha ng pagkukunwari ay natuyo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Puot. Kinuha niya ang kanyang bag. Ang bawat galaw ay puno ng galit. Pagdating niya sa may pinto, huminto siya at lumingon. Wala na ang maskara. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay isang estrangherong may mapanganib na ngisi sa labi. "Pagsisisihan mo to, Kaylan," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagbabanta. "Sisiguraduhin ko yan." At sa huling pagkakataon, ang pinto ng Villa Hiraya ay sumara para sa kanya. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan at isang durog na puso. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng Villa Hiraya ay naging mabigat, halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Liwayway at ang mabilis na paghinga ni Kaylan na pinipigilan ang sariling galit. Ang amoy ng pabango ni Marikit ay naiwan pa sa hangin. Isang mapait na paalala ng kasinungalingang ilang sandali lang ay naghari sa tahanang iyon. Dahan-dahang lumapit si Kaylan sa kanyang ina. Nakita niya ang isang maliit na galos sa braso nito. Marahil ay mula sa pagkakabunggo sa mesa o sa pagkakadulas. Kumuha siya ng first aid kit mula sa ilalim ng isang cabinet. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Umupo siya sa tabi nito at maingat na nilinisan ang sugat. Hindi sila nagsasalita. Sa bawat dampi ng bulak na may gamot, nararamdaman niya ang pagsisisi na gumuguhit sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya ito napansin? Paano niya nagawang maging bulag? "Ma, pasensya na po." Sa wakas ay basag niyang sinabi. "Patawarin niyo po ako." Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi na may kulubot. "Wala kang kasalanan, anak. Ako ang dapat humingi ng tawad." Kumunot ang noo ni Kaylan. "Bakit po, Ma? Wala po kayong ginawang masama." Huminga ng malalim si Liwayway, tila nag-iipon ng lakas. Hindi ito ang unang beses, Kaylan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Kaylan na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na takot. Anong ibig na niyong sabihin?" Biglang nag-flashback sa isipan ni Kaylan ang mga maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon. Isang beses, may nakita siyang maliit na pasa sa braso ng ina. Ang sabi nito ay naipit lang sa pinto. Isang araw, ang paboritong florera nito ay nabasag. Ang sabi ni Marikit, aksidenteng natabig ng hangin. Mga maliliit na kasinungalingan na pinaniwalaan niya dahil mas madaling paniwalaan ang mga yon kaysa sa masakit na katotohanan. Matagal na. Pag-amin ni Liwayway, ang boses ay halos pabulong mga masasakit na salita kapag wala ka. Mga pagbabaliwala. Minsan, kapag nagkakamali ako, tinutulak niya ako ng bahagya. Hindi ko sinabi sa'yo dahil nakita ko kung gaano kakasaya sa kanya, anak. Ayokong maging hadlang sa kaligayahan mo. Ayokong sirain ang pangarap mo. Bawat salita ng kanyang ina
ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang kaligayahang pinanghahawakan niya ay isang ilusyon, isang kastilyong buhangin na itinayo sa ibabaw ng pagdurusa ng sarili niyang ina. Kaya po ba kayo nagpalagay ng kamera? Tanong ni Kaylan. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Tumango si Liwayway. Para lang sana, para may mapakita ako sa'yo kung sakaling dumating ang araw na ito. Isang paraan para protektahan ang sarili ko nang hindi kita direktang kinakausap. Natakot ako, Kaylan. Natakot akong baka hindi ka maniwala sa akin. Na baka ako pa ang isipin mong masama. Hindi na napigilan ni Kaylan ang sariling mga luha. Ang imahe ng isang makapangyarihang CEO ay gumuho at ang natira ay isang anak na nasasaktan para sa kanyang ina. Niyakap niya si Liwayway ng mahigpit. Ang kanyang balikat ay nagsimulang manginig. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong pumanaw ang kanyang ama, umiyak siya na parang isang bata. Isang batang nagkamali. Isang batang nagsisisi. Patawad, ma. Patawad. Paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng mga hikbi. Hindi na po mauulit. Pangako. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto, dalawang pusong naghahanap ng lunas sa gitna ng sakit. Nang sa wakas, ay kumalma na si Kaylan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang notipikasyon. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin pagkatapos ng oras ng trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, may nag-udyok sa kanyang tingnan ito. Kinuha niya ang telepono. Isang article mula sa isang kilalang online gossip site at ang headline na nakasulat sa malalaking letra ay isang sampal sa kanyang mukha. Breaking! Milyonaryo Kaylan Dalisay, inakusahan ng pananakit sa kanyang magandang fiancé na si Marikit Solano. Sa ilalim ng headline ay isang larawan ni Marikit. Ang kanyang makeup ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak na para bang siya ang biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ang larawan ay malinaw na kinuha sa labas lang ng kanilang gate. Ilang minuto lamang matapos niya itong palayasin. Ang mundo ni Kaylan ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Sa gabing iyon, ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan na bumalot sa kanila kanina ay biglang napalitan ng walang tigil na pag-ring at pag-vibrate ng telepono ni Kaylan. Mga tawag mula sa hindi kilalang numero, mga mensahe mula sa mga kasamahan sa negosyo, mga notifikasyon mula sa social media, lahat ay tila isang koro ng paghuhusga. Anak, ano yan? Tanong ni Liwayway. Ang pag-alala ay bakas sa kanyang boses habang nakatingin sa nagliliwanag na screen. Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, pinatay niya ang telepono. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Walang anuman sa labas ng mga pader na ito ang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng kanyang ina. Wala po yun, ma. Huwag niyo pong intindihin, sabi niya sa pinakamahinahon na boses na kaya niya. Kahit na sa loob niya ay kumukulo ang isang bagyo. Ang mahalaga, magpahinga na po kayo. Inalalayan niya ang kanyang ina paakyat sa kwarto nito. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na gatas at tiniyak na komportable ito sa kanyang kama. Ngunit nang makita niya ang takot at pag-aalala sa mga mata nito, alam niyang hindi ito matatahimik. Huwag po kayong mag-alala, ma, sabi niya habang hawak ang kamay nito. Kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi ko na po kayo pababayaan. Nang sa wakas ay nakatulog na si Liwayway, saka lang bumalik si Kaylan sa kanyang opisina sa ibabang palapag. Binuksan niyang muli ang kanyang telepono at hinarap ang kaguluhang nilikha ni Marikit. Ang artikulo ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Isinalaysay nito ang isang kwento kung saan si Marikit ang kaawa-awang biktima. Isang babaeng tapat na nag-aalaga sa ina ng kanyang mapapangasawa, ngunit sa huli ay sinaktan at pinalayas dahil sa isang
maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang mga komento ay puno ng galit at pangungutya. Lahat ay nakaturo sa kanya. Mayaman nga, abusado naman. Kawawang babae, ginawa na ang lahat. Cancel Kaylan Dalisay. Sunod-sunod na tawag ang pumasok mula sa kanyang mga business partner at miyembro ng board. Kaylan, what the hell is this? This is a PR nightmare. Sigaw ng isa sa kabilang linya. You need to fix this. Our stocks could plummet because of this. Sabi naman ng isa pa. Kalmado niyang sinagot ang bawat isa. I understand your concern, but this is a private matter. Let me handle this. Pagkatapos ng halos 100 tawag, ibinaba niya ang telepono at napahilamos sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang paghihiganti ni Marikit ay nagsimula na, at ang target nito ay hindi lang siya, kundi ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa sumunod na mga araw, pinili ni Kaylan ang isang hindi inaasahang landas. Hindi siya naglabas ng pahayag. Hindi niya sinagot ang mga paratang. Sa halip, nag-file siya ng indefinite leave mula sa kanyang kumpanya at ibinuhos ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa kanyang ina. Para sa kanya, ito ang tanging paraan para bumawi. Magkasama silang nag-almusal sa hardin tuwing umaga. Ipinagluto niya si Liwayway ng mga paborito nitong pagkain, mga putahing matagal na niyang hindi nagagawa dahil sa abala sa trabaho. Nagbabasa sila ng mga libro sa hapon at nanonood ng mga lumang pelikula sa gabi. Sa bawat ngiti na nakikita niya sa mukha ng kanyang ina, unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat kwento ng nakaraan na ibinabahagi nito, mas lalo niyang naiintindihan ang lalim ng sakripisyo nito. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, huminto si Liwayway at hinawakan ang braso ng anak. Anak, ang kumpanya mo, ang reputasyon mo, nasisira dahil sa akin. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkakasala. Umiling si Kaylan at ngumiti. Ma, ang kumpanya, kayang itayo ulit. Ang pera, kayang kitain. Pero ang tiwala at pagmamahal nyo, kapag nawala yon, hindi ko na mababawi. Wala nang mas importante pa sa inyo ngayon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Kaylan ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pag-alala sa negosyo at sa opinyon ng ibang tao ay nawala. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa tabi niya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang umaga, isang tawag mula sa kanyang personal na abogado ang gumising sa kanya. Ang boses nito sa kabilang linya ay seryoso at apurahan. Kaylan, I have bad news, sabi ng abogado. Marikit Solano, she's suing you. For what? Defamation? Tanong ni Kaylan, hindi nagulat. Worse, sagot ng abogado. She's suing you for a huge amount, citing physical and emotional damages. At may hawak daw siyang medical certificate para patunayan ang mga alegasyon niya. Napahigpit ang hawak ni Kaylan sa telepono. Alam niyang sinungaling si Marikit. Ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa ganitong punto. Isang kaso, isang korte, isang laban na hindi na lang sa social media, kundi sa harap na ng batas. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Kaylan sa kanyang silid, hindi mapakali si Liwayway. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Ang bawat galaw ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Ang balita tungkol sa demanda ni Marikit ay kumalat na. At kahit anong pilit ni Kaylan na itago ito sa kanya, narinig niya ang pag-uusap nila ng abogado sa telepono kaninang umaga. Naglakad siya patungo sa bintana ng kanyang silid kung saan tanaw ang malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang Villa Hiraya, ang bunga ng lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Ngayon,
Ang lahat ng ito ay nanganganib na mawala dahil sa isang kasinungalingan, isang kasalanan ang gumuhit sa kanyang puso, isang pakiramdam na siya ang dahilan ng lahat. Sa pagtitig niya sa kadiliman, ang isipan ni Liwayway ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa mga panahong malayong-malayo sa karangyaan ng kanilang buhay ngayon. Naalala niya ang isang maliit na apartment sa Sampaloc kung saan amoy ng pinagprituhan at tunog ng nag-aaway na kapitbahay ang kanilang umaga. Naalala niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalabada sa araw at pananahi sa gabi. Ang kanyang asawa ay maagang pumanaw at naiwan sa kanya ang responsibilidad na itaguyod ang kanilang nag-iisang anak. Isang partikular na alaala ang malinaw na bumalik sa kanya. Si Kyla noon ay nasa kolehiyo, isang mahusay at matalinong estudyante ng business administration. Isang araw, umuwi itong malungkot. Kailangan daw ng kanyang klase ng isang mamahaling libro. Isang aklat na katumbas na ng isang linggong budget nila para sa pagkain. "Huwag na po, ma," sabi ng batang si Kaylan. "Manghihiram na lang po ako sa library." Ngumiti si Liwayway at tinapik ang pisngi nito. "Huwag kang mag-alala, anak. Magagawan natin ng paraan." Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, pumunta si Liwayway sa isang sanglaan. Dala niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang tanging mamahaling bagay na pag-aari niya. Isang pares ng hikaw na pamana pa ng kanyang ina. Habang iniaabot niya ito sa tagasangla, naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit nang maisip niya ang kinabukasan ng kanyang anak, ang kirot na yon ay napalitan ng determinasyon. Pag-uwi niya, dala ang pera, nakita niya si Kayla na nakatulog sa mesa, napapalibutan ng mga libro. Ginising niya ito at iniabot ang pera. Ang saya sa mga mata ng kanyang anak ng mga sandaling iyon. Iyon ang gantimpalang higit pa sa anumang ginto. Hinding-hindi niya pinagsisihan ang sakripisyong iyon. Naalala rin niya ang mga gabing halos hindi na siya natutulog. Isang beses, nagkaroon ng malubhang trangkaso si Kaylan. Magdamag siyang nagpunas ng maligamgam na tubig sa noo nito. Nagdasal sa lahat ng santo na kunin na lang ang kanyang lakas at ibigay sa kanyang anak. Nakita niya ang pangarap sa mga mata nito at ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para matupad iyon. Ngayon, habang nakatayo siya sa bintana ng marangyang silid na ibinigay sa kanya ng anak, ang mga alaalang iyon ay nagsilbing paalala. Ang lahat ng sakripisyong yon, para saan? Para lang masira ng isang babaeng walang puso, isang babaeng ang tanging alam na halaga ay ang halaga ng pera? Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at naglakad patungo sa silid ni Kaylan. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang anak na natutulog. Ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pagod at bigat ng problema. Hindi niya mapigilan ang sarili. Pumasok siya at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok nito, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. "Panginoon," bulong niya sa hangin, "huwag niyo po siyang pababayaan. Ibinigay ko na po ang lahat para sa kanya. Kung mayroon pa mang natitirang lakas sa akin, ibigay niyo na rin po sa kanya. Kaya niya po yan. Alam kong kaya niya." Habang nagdarasal siya, isang tunog mula sa ibaba ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang teleponong nagriring. Alam niyang hindi ito ang telepono ni Kaylan. Marahil ay ang landline. Dahan-dahan siyang bumaba. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa opisina ni Kaylan. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Isang boses ng lalaki ang narinig niya. "Kaylan, this is Arthur from the board. I know it's late, but this is urgent. May kumakalat na balita. Isang anonymous source ang nagsabi na may financial anomaly daw sa kumpanya. The investors are panicking. We're facing a massive pullout of funds." Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Hindi lang ito tungkol sa isang personal na iskandalo. Ang buong pundasyon ng pinaghirapan ng kanyang anak
ngayon ay unti-unti nang ginigiba. Sa isang penthouse suite ng isang five-star hotel sa Makati, ang tunog ng halakhak ay sumasabay sa pagtagay ng dalawang champagne glass. Si Marikit Solano, malayo sa imahe ng isang kaawa-awang biktima, ay nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "To us," sabi niya, itinaas ang kanyang kopita. "To a perfect execution." Sa harap niya, isang lalaking nakangisi, si Julian de Villa, isang makisig, ngunit may mapanganib na aura na negosyante. Siya ay matagal ng anino sa mundo ng negosyo, isang kilalang kakumpetensya ni Kaylan Dalisay. "To a beautiful and brilliant partner in crime," sagot ni Julian. Ang kanyang mga mata ay sinusuri si Marikit na para bang isang tropeyo. "I have to admit, Marikit, you are more ruthless than I thought. The medical certificate, a stroke of genius." Tumawa si Marikit, isang tawang walang kagalakan. "A small price to pay," isang maliit na aksidente sa hagdanan, at mayroon na akong katibayan na magagamit laban sa kanya. Mahina si Kaylan. Ang kahinaan niya ay ang kanyang konsensya. Si Julian ang lihim na kakampi ni Marikit. Siya rin ang kanyang nakaraang karelasyon. Isang relasyong itinago nila habang si Marikit ay nakikipag-ugnayan kay Kaylan. Ang plano ay simple mula sa simula. Paibigin si Kaylan, pakasalan ito, at pagkatapos ay gamitin ang impluwensya nito para pabagsakin ang kumpanya mula sa loob, na magbibigay daan kay Julian na dominahin ang industriya. Ngunit ang biglaang pagpapalayas ni Kaylan kay Marikit ay nagpabilis sa kanilang mga plano. Ang balita tungkol sa financial anomaly, kumalat na ba? Tanong ni Marikit habang sumisimsim ng champagne. "Like wildfire," pagmamalaki ni Julian. "My people planted the seeds of doubt perfectly." Sa ngayon, ang board of directors ni Kaylan ay parang mga daga sa isang nasusunog na barko. They are pressuring him to settle with you just to make the bad press go away. At kapag pumayag siyang makipag-areglo, hihingin ko ang kalahati ng yaman niya. Dugtong ni Marikit. Ang kasakiman ay kumikinang sa kanyang mga mata. At kapag nanghina na ang kumpanya niya dahil doon, papasok ka at bibilhin ang lahat sa pinakamababang halaga. "A perfect plan," sabi ni Julian. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may ibang motibo. Hindi niya mahal si Marikit. Para sa kanya, si Marikit ay isang kasangkapan lamang. Isang maganda at epektibong kasangkapan para sirain ang kanyang pinakamatinding karibal. Ang tunay na dahilan ng kanyang galit kay Kaylan ay mas malalim. Isang inggit na matagal na niyang kinikimkim sa tagumpay at sa malinis na reputasyon nito. "Alam mo, minsan iniisip ko," sabi ni Marikit. Ang kanyang tono ay nagbago, naging mas mapait. "Ang matandang yon. Kung hindi lang dahil sa kanya, kasal na sana kami ni Kaylan ngayon. Mas madali sana ang lahat." "Forget about the old woman," sabi ni Julian, walang pakialam. "She is irrelevant. Ang mahalaga ay ang susunod nating hakbang." Ngunit para kay Marikit, hindi iyon ganoon kasimple. Ang imahe ni Liwayway, ang babaeng kumakatawan sa lahat ng bagay na kinasusuklaman niya. Kahirapan, simpleng pamumuhay at sakripisyo ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Lumaki si Marikit sa isang pamilyang minsang naging mayaman, ngunit biglang bumagsak. Ang alaala ng pagkakaroon ng lahat at bigla ang pagkawala nito ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat para makuha muli ang marangyang buhay. Kahit pa mga hulugan ito ng pagtapak sa ibang tao. Kinuha ni Marikit ang kanyang telepono. Oras na para bigyan siya ng huling pagpipilian. Nag-type siya ng isang mensahe. Ang bawat letra ay puno ng kayabangan at panunot. "Tu Yiyito, Kaylan Dalisay." Subject: isang simpleng solusyon. "My love, I heard about your company's troubles. Nakakalungkot isipin,
Pero alam mo, may isang madaling paraan para matapos ang lahat ng ito. Ang kaso, ang media, ang pagbagsak ng kumpanya mo, lahat yan ay pwedeng mawala. Marry me, as planned. Give me what you promised, and I will make all your problems disappear. It's a simple choice, Kaylan. Ang pride mo o ang lahat ng pinaghirapan mo, waiting for your answer. Pinindot niya ang send at muling ngumisi. Para sa kanya, ito na ang huling pako sa kabaong. Sa pagkakakilala niya kay Kaylan, alam niyang ang kumpanya nito ay parang anak na rin at walang amang hahayaang mamatay ang kanyang anak. Checkmate! Bulong niya sa sarili. Habang hindi namamalayan ang malamig na tingin ni Julian sa kanya, isang tingin ng isang taong naghihintay lang ng tamang oras para itapon ang isang kasangkapang hindi na niya kakailanganin. Ang mga sumunod na araw ay tila isang walang katapusang bangungot para kay Kaylan. Ang bawat paggising niya ay isang paalala ng unti-unting pagguho ng mundong kanyang binuo. Ang balita tungkol sa financial anomaly, kahit na walang basihan, ay nagdulot ng panik sa merkado. Ang stock value ng kanyang kumpanya ay bumagsak ng husto at ang mga investor na dati pumupuri sa kanya ay ngayon isa-isang tumatalikod. Isang umaga, pinilit siyang dumalo sa isang emergency board meeting. Pagpasok niya sa conference room, ang dating pala kaibigang mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng mga seryoso at nanunumbat na tingin. Kaylan, we are in a free fall, bungad ni Arthur, ang pinakamatandang miyembro ng board. 20% of our market value wiped out in just 3 days. Anong ginagawa mo tungkol dito? My legal team is handling the baseless accusations, sagot ni Kaylan. Pinipilit na maging kalmado. Legal team? Kaylan, this is not just a legal problem anymore. This is a crisis of confidence. Giit ng isa pa. Ang personal na problema mo ay dinadamay ang buong kumpanya. Ang mga investor, ang tingin nila sa'yo ay isang aroganteng bilyonaryo na inaabuso ang kanyang nobya. It's a character issue. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Alam niya ang totoo, ngunit paano niya ito ipapaliwanag nang hindi isinasakripisyo ang dignidad ng kanyang ina. Ang pagpapakita ng video ay mangangahulugan ng paglalantad sa buong mundo kung gaano ito inapi sa sarili niyang pamamahay, isang bagay na hindi niya kayang gawin. Just settle with her, Kaylan, mungkahi ni Arthur. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Bayaran mo na lang kung magkano ang hinihingi niya. Make this go away for the good of the company. Ang good of the company, ang pariralang iyon ay paulit. Ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ang kumpanyang itinayo niya mula sa pawis at dugo. Ito ang pangarap niya, ang kanyang legacy. Pagkatapos ng tensyonadong pulong, bumalik si Kaylan sa kanyang opisina. Ito ang unang pagkakataon na tumapak siyang muli rito sa loob ng halos 1 linggo. Ang dating abalang palapag ay ngayon tila isang ghost town. Ang mga empleyado ay umiiwas sa kanyang tingin, ang mga bulungan ay humihinto kapag siya ay dumadaan. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana. Ang parehong bintana kung saan ilang araw lang ang nakalipas ay masaya niyang pinagmasdan ng tagumpay. Ngayon, ang syudad sa ibaba ay tila isang paalala ng lahat ng maaari niyang mawala. Naramdaman niya ang isang matinding pag-iisa, isang pakiramdam na kahit napapaligiran siya ng mga tao, wala siyang kakampi. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling binasa ang email ni Marikit. It's a simple choice, Kaylan. Ang pride mo o ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang mga salita nito ay tila isang ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Unti-unting sinasakal ang kanyang mga prinsipyo.
Totoo ba ito? Kailangan ba niyang pumili? Ang pagpapakasal kay Marikit ay parang pagbebenta ng kanyang kaluluwa. Isang pagkakanulo, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang ina. Ngunit ang pagtanggi ba ay mangangahulugan ng pagkasira ng lahat ng kanyang pinaghirapan at ang pagkawala ng trabaho ng libu-libong empleyadong umaasa sa kanya. Sa sandaling iyon, sa bingit ng pagkatalo, naramdaman ni Kaylan ang paghina. Napaupo siya sa kanyang upuan, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga plat. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat at pakiramdam niya ay bibigay na siya. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap ng kahinaan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Worth it pa ba ang lahat ng ito? Ang pag-iisip na yon, ang pagsuko, ay gumapang sa kanyang pagod na isipan. Marahil, mas madali na lang na ibigay kay Marikit ang gusto niya. Marahil, iyon na lang ang tanging paraan. Habang nalulunod siya, sa kadiliman ng kanyang mga pag-iisip, isang marahan na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Hindi niya ito pinansin, ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Liwayway. Dala-dala nito ang isang lunchbox. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi niya namalayan na tanghali na pala. Lumapit ito sa kanya. Hindi nagsasalita. Dahan-dahan itong inilapag ang baunan sa kanyang mesa. At pagkatapos, inilagay nito ang kanyang kamay na mayroon ng kulubot at peklat ng panahon sa balikat ng kanyang anak. Anak, mahinang sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pag-unawa. May kailangan akong ibigay sa'yo. Tumingala si Kaylan mula sa kanyang mga palad. Ang pagod at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay sinalubong ng mahinahon ngunit matatag na tingin ng kanyang ina. Dinala ni Liwayway ang isang upuan at umupo sa tapat niya. Hindi inaalis ang kamay sa kanyang balikat. Anak, nakikita ko ang bigat sa puso mo. Simula ni Liwayway, ang boses ay malumanay na tila isang pamilyar na himig. Naririnig ko ang sinasabi nila para sa kabutihan ng kumpanya. Pero hayaan mong tanungin kita, Kaylan. Ano ba ang kumpanya? Hindi ba't mga gusali lang yan at mga papel? Ang pera, nawawala. Kinikita ulit. Pero ang pangalan mo, ang dangal na ipinamana sa iyo ng tatay mo, yan ang tunay na yaman. At hindi yan nabibili o naitataya. Ang bawat salita ay tila gamot na humihilom sa nagdurugo niyang diwa. Sa gitna ng mga boses na nagandandan mo na nagtutulak sa kanyang isuko ang kanyang prinsipyo. Ang boses ng kanyang ina ang tanging nagsasabi sa kanya na manatiling matatag. Alam kong iniisip mo ang iyong ama, pagpapatuloy nito. Iniisip mo kung ano ang gagawin niya kung siya ang nasa kalagayan mo. Tumango si Kaylan, hindi makapagsalita. Tumayo si Liwayway at may kinuha sa dala nitong bayong. Isang maliit, luma, at may kalumaan ng kahon na yari sa nara. Inilapag niya ito sa ibabaw ng makintab na mesa ni Kaylan, isang piraso ng nakaraan sa gitna ng modernong kasalukuyan. Bago siya pumanaw, sabi ni Liwayway, ibinilin niya ito sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw sa iyo sa araw na kakailanganin mo ng gabay, sa araw na malimutan mo kung sino ka. Sa tingin ko, ngayon ang araw na yon. Dahan-dahan, binuksan ni Kayla ng kahon. Ang amoy ng lumang papel at mga tuyong alaala ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang litrato, mga sulat, at ilang mga medalya mula sa eskwelahan. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang itim na leather-bound notebook. Simple lang ito, walang marka. Ngunit ramdam niya ang bigat nito. Hindi lang sa timbang, kundi sa kahulugan. Kinuha niya ito at binuklat. Sa loob ay ang maingat at malinis na sulat kamay ng kanyang ama.
Ito pala ang lumang ledger nito. Isang talaan ng mga naging transaksyon, mga ideya sa negosyo, at mga personal na tala tungkol sa mga taong kanyang nakaugnayan sa mundo ng komersyo. Habang nililipat niya ang bawat pahina, naramdaman ni Kaylan ang isang kakaibang koneksyon sa ama na matagal nang nawala. Nababasa niya ang integridad nito sa bawat salita, ang pagiging patas nito sa bawat kasunduan. Para bang muli niya itong nakakausap. Nasa kalagitnaan na siya ng kwaderno ng isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na apelyido, De Villa. Sa ilalim nito ay may maikling tala. Isinulat mga 10 taon na ang nakalilipas. Pangalan ng kumpanya, De Villa Holdings may-ari, Ricardo De Villa. Anak, Julian De Villa, Nature of Business, Real Estate Development Note. Nakipagpulong ngayon para sa isang posibleng joint venture. Malaki ang potensyal, ngunit may naramdaman akong mali. Masyadong maganda ang mga numero para maging totoo. Pinili kong huwag ituloy ang transaksyon. Masyadong questionable ang kanilang mga pondo. May mali. Si Julian De Villa. Ang pangalang iyon. Siya ang negosyanteng matagal nang may alitan sa kanya sa industriya. At kung tama ang naaalala niya mula sa mga chismis, siya rin ang lalaking minsan nang naugnay kay Marikit bago pa sila magkakilala. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Kaylan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pag-atake sa kanyang kumpanya. Ang mga peking balita. Ang koneksyon. Hindi ito simpleng paghihiganti ni Marikit. Ito ay isang planadong demolisyon. At si Julian De Villa ang nasa likod nito. Ang tala ng kanyang ama. Iyon ang susi. Isang kahinaan. Isang baho. Mula sa nakaraan na maaari niyang gamitin. Ang apoy na akala niya'y tuluyan nang namatay sa kanyang dibdib ay muling nagliyab. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matalas na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong lakas at pasasalamat. "Salamat, Ma," sabi niya. Ang boses ay matatag at buo na. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para basahin ang mga masasakit na balita, kundi para kumilos. Mabilis niyang hinanap ang numero ng kanyang abogado at pinindot ang dial. Nang sumagot ito sa kabilang linya, hindi na nag-aksaya ng panahon si Kaylan. "Makinig kang mabuti," sabi niya. "Ang bawat salita ay may bigat at kapangyarihan. Itigil mo ang lahat ng pag-uusap para sa settlement. Mayroon akong bagong ipapagawa sa'yo. Alam ko na ang gagawin ko." Ang lumang tala, mula sa kwaderno ng kanyang ama, ang naging mitya. Gamit ang impormasyong yon, si Kaylan, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at isang grupo ng mga private investigator, ay nagsimulang maghukay sa nakaraan ng De Villa Holdings. Hindi nagtagal, ang kanilang pagsisiyasat ay nagbunga. Natuklasan nila ang isang pattern ng mga kahina-hinalang transaksyon sa real estate, mga proyektong biglang naaprubahan, at mga kumpanyang bigla na lang nawawala matapos ang isang malaking deal. Ang lahat ay nakaturo sa isang malawakang operasyon ng money laundering na pinamumunuan ng ama ni Julian noon, isang sikretong ipinasa na ngayon sa kanya. Hindi ito sapat para isampa sa korte ng hindi nadadamay ang buong industriya, ngunit ito ay higit pa sa sapat para maging isang matibay na alas. Isang sandata na hindi niya gagamitin para sumira, kundi para magbunyag ng katotohanan. Isang gabi, nag-set up si Kaylan ng isang lihim na pagkikita, hindi sa isang marangyang restaurant, kundi sa isang tahimik at halos walang taong jazz bar. Ang kanyang inimbitahan? Si Julian De Villa. Dumating si Julian na mayabang at kampante. Ang ngisi sa kanyang mukha ay halatang halata. Inaasahan niyang susuko na si Kaylan, handa nang makipag-areglo kay Marikit. "Dalisay," bati ni Julian. Umupo sa tapat niya. "Finally came to your senses, have you? Handang-handa na ba ang checkbook mo?"
Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang tabi at dahan-dahan itong itinulak sa gitna ng mesa. Buksan mo. Nawala ang nangiti ni Julian nang makita ang logo sa folder, isang kopya ng luma, at halos nakalimutan ng logo ng De Villa Holdings mula 10 taon na ang nakalipas. Nag-aalangan, binuksan niya ito. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento, mga bank statement mula sa mga offshore accounts, mga deed of sale ng mga ari-ariang biglang lumaki ang halaga, at ang pinakamatindi sa lahat, isang kopya ng isang lumang affidavit mula sa isang dating empleyado na nagdedetalye ng operasyon ng kanilang pamilya. Nanlamig si Julian. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Tumingin siya kay Kaylan, hindi na mayabang, kundi may halong takot at pagkamuhi. Sa saan mo nakuha ang mga to? Hindi na mahalaga kung saan galing, sagot ni Kaylan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang mahalaga, alam ko na. At alam mo rin na alam ko. Huminga ng malalim si Julian, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. So what? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako. This will create a scandal so big, it will drag us both down. Pati ang kumpanya mo madadamay. Mali ka, sabi ni Kaylan, umiling. Hindi ako katulad mo, Julian. Hindi ako maninira para lang manalo. Kaya bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Sumandal si Kaylan sa kanyang upuan. Option A. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa Department of Justice. Hahayaan kong imbestigahan nila ang buong pamilya mo, ang buong kumpanya mo. Marahil makukulong ka. Marahil masisira ang pangalan mo habang buhay. At oo, marahil madadamay din ako sa gulo. But I am willing to take that risk. Ikaw, handa ka ba? Lalong namutla si Julian. Or, pagpapatuloy ni Kaylan, mayroon tayong option B, isang mas simpleng opsyon para sa'yo. Ano yun? Kailangan ko ng isang confession. Hindi sa'yo, kundi mula kay Marikit. Gusto kong i-record mo ang pag-uusap ninyo. Gusto kong aminin niya ang lahat. Ang planong pagsira sa akin. Ang peking medical certificate. Ang lahat. Ibigay mo sa akin ang recording na yun at ang folder na ito, sabi ni Kaylan sabay tapik sa folder, ay mananatiling nakatago magpakailanman. It will be our little secret. At pagkatapos, pareho na tayong magpapatuloy sa ating mga buhay na para bang walang nangyari. Natahimik si Julian. Ang kanyang isip ay naglalaro. Ang pagtataksil kay Marikit o ang pagkasira ng kanyang buong imperyo. Para sa isang taong tulad niya, ang pagpili ay hindi mahirap. Si Marikit ay isang kasangkapan lamang. Ang kanyang yaman at kapangyarihan. Iyon ang kanyang buhay. Paano ako makakasiguro na tutuparin mo ang usapan? Tanong ni Julian. Dahil hindi ako ikaw. Simpleng sagot ni Kaylan. Ang salita ko ang tanging yaman na hindi ko kailanman isusuko. Kinabukasan, isang maliit na audio file ang ipinadala sa email ni Kaylan. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Julian. Are you sure this will work? What if hindi pa rin siya pumayag? Sumunod ang tawa ni Marikit, isang tawang puno ng kayabangan na nagpadala ng pangingilabot sa gulugod ni Kaylan. Of course, it will work, darling, sabi ng boses ni Marikit. Kilala ko si Kaylan. Sa huli, pipiliin niya ang kumpanya niya. At kapag nakuha ko na ang gusto ko, aalis na tayo sa bansang to at magpapakasay ang tanga niya. Hindi ba? Ipinagpalit ang isang tulad ko para sa isang matandang hukluban. From the fake medical certificate to the corporate sabotage, everything went according to plan. Napapikit si Kaylan. Masakit pakinggan. Ngunit ito na ang katibayan na kailangan niya. Ang huling baraha. Ang alas na tatapos sa lahat ng kasinungalingan. Hawak na niya ang katotohanan. Oras na para ilantad ito. Ang conference room ng Dalisay Corporation
ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang buong board of directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa isang dulo, nakaupo si Kaylan, kalmado at tahimik. Sa kabilang dulo, naroon si Marikit, kasama ang kanyang abogado. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa, na para bang siya ang reyna sa isang larong ahas. Ito ang araw ng paghuhukom. Ang pulong na magdedesisyon kung mananatili si Kaylan bilang CEO o kung mapipilitan siyang ibigay ang lahat para iligtas ang kumpanya. As you all know, we are here to discuss a resolution to the unfortunate situation Mr. Dalisay has put us in. Simula ng abogado ni Marikit, idinidiin ang bawat salita para ipamukha ang pagkakasala. My client, Ms. Solano, has been a victim of immense emotional and physical distress. Ngunit, sa kabila ng lahat, handa siyang makipag-areglo. Inilatag ng abogado ang kanilang mga tuntunin, isang malaking halaga ng pera, isang pampublikong paghingi ng tawad mula kay Kaylan, at ang paglilipat ng ilang porsyento ng shares ng kumpanya sa pangalan ni Marikit. Ito ay hindi isang areglo. Ito ay isang pangingikil. Tumingin si Arthur at ang ibang miyembro ng board kay Kaylan. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Nagmamakaawa na tapusin na lang ang gulo. Ngumiti si Marikit, isang nangiting mapang-asar. Alam niyang nasa kanya ang lahat ng baraha. O iyon ang akala niya. Thank you for your generous offer. Nagsalita si Kaylan sa wakas. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Pinuputol ang tensyon sa silid. But I have a counter-offer. Tumayo siya. Hindi siya tumingin sa kanyang mga kasamahan sa board. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marikit. Bago tayo magpatuloy, sabi niya, mayroon lang akong gustong iparinig sa inyong lahat. Isang maikling pag-uusap. Kinuha niya ang isang maliit na remote at pinindot ito. Mula sa mga speaker na nakatago sa kisame ng conference room, isang pamilyar na tunog ang umaling-awngaw. Ang tawa ni Marikit. Of course, it will work, darling. Kilala ko si Kaylan. Sa huli, pipiliin niya ang kumpanya niya. Biglang nanigas si Marikit sa kanyang upuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Tumingin siya sa paligid, hinahanap si Julian, ngunit wala ito roon. Siya ay nag-iisa. Ang tanga niya, hindi ba? Ipinagpalit ang isang tulad ko para sa isang matandang hukluban. From the fake medical certificate to the corporate sabotage, everything went according to plan. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin kay Marikit. Hindi na may pag-aalala, kundi may halong pagkasuklam. Ang kanyang abogado ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ano yan? Bulong ni Marikit. Ang boses ay nanginginig. That's fake. That's edited. Peke ba? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay malamig. Kung ganoon, marahil ito ay mas kapani-paniwala. Muli niyang pinindot ang remote. Ang malaking screen sa likod niya, na karaniwang ginagamit para sa mga presentasyon ng negosyo, ay biglang nagliwanag. At ang imahe na lumitaw ay ang sala ng Villa Hiraya. Ang eksena ay pamilyar na kay Kaylan, ngunit sa bawat panunood niya, ang sakit ay naroon pa rin. Nakita ng lahat sa silid ang pagtayo ni Marikit, ang pagtulak niya sa tasa, ang pagsigaw niya sa isang matandang babae na walang kalaban-laban. Narinig nila ang bawat masasakit na salita. Ang tanda-tanda mo na, pabigat ka pa rin. Iyon ang huling salita na narinig bago pinatay ni Kaylan ang video. Hindi na kailangang ipakita pa ang kabuuan. Ang katotohanan ay nailantad na sa pinakamalinaw
at pinakamasakit na paraan. Walang sino man sa silid ang gumalaw. Walang sino man ang humihinga. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Marikit na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng anino ng kanyang kabiguan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap sa harap mismo ng mga taong gusto niyang bilugin. Si Arthur, ang pinuno ng board, ang unang tumayo. Hindi siya tumingin kay Kylan. Ang kanyang mga mata, puno ng galit at kahihiyan, ay nakatutok kay Marikit. "Security," sabi niya sa intercom. "Dalhin niyo ang babaeng ito palabas ng gusali." "Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin!" Sigaw ni Marikit habang hinihila siya ng 2 security guard. Ang kanyang ganda at composure ay nawala, napalitan ng desperasyon. "Kaylan, pagsisisihan mo to! Babalikan kita!" Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang siya ay inilalabas sa conference room, hanggang sa ang tanging naiwan na lang ay katahimikan. Tumayo si Kaylan. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malungkot na kapayapaan. Tapos na ang laban. Tumingin siya sa mga kasamahan niya sa board na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may bagong paggalang. "My apologies for the inconvenience," sabi niya. "Now, shall we proceed with the real business of this company?" Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalong yumanig sa Dalisay Corporation ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga balita tungkol sa mga positibong pagbabagong ipinatupad ni Kaylan. Ang bagyo ay lumipas na at ang naiwan ay isang mas malinaw na kalangitan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng mga conference room, kundi sa puso ni Kaylan. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Kaylan sa entablado sa harap ng isang bagong tayong gusali. Hindi ito isang skyscraper na puno ng salamin at bakal, kundi isang malawak at maaliwalas na tahanan na napapalibutan ng hardin. Sa kanyang likuran, isang malaking banner ang nakasulat, "Ang opisyal na pagbubukas ng tahanan ng pag-asa." Ang audience ay hindi mga bilyonaryong investor o mga media personality. Sila ay mga ordinaryong tao, mga pamilya, mga social worker at ang mga unang residente ng pundasyon, mga nakatatandang walang permanenteng tirahan. Marami sa atin ang nagsusukat ng yaman sa laki ng ating mga bahay, sa bilis ng ating mga sasakyan o sa dami ng numero sa ating mga bank account. Simula ni Kaylan, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. "Inamin ko, minsan ay naging isa rin ako sa kanila, ngunit itinuro sa akin ng buhay ang isang mas mahalagang aral." Ang kanyang mga mata ay napunta sa unahang hilera kung saan nakaupo ang kanyang ina, si Liwayway. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ngunit sa mga mata ni Kaylan, siya ang pinakamarangal na babae sa buong mundo. Ang tunay na yaman, pagpapatuloy niya, ay nasusukat sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga taong nagbigay buhay sa atin. Nasusukat ito sa dignidad na ibinibigay natin sa mga taong isinakripisyo ang kanilang kabataan para sa ating kinabukasan. Ang tahanan ng pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako na sa lipunang ito, walang magulang ang dapat maramdamang sila ay isang pabigat. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ni Kaylan ang kanyang ina at niyakap ito. "I'm so proud of you, anak," sabi ni Liwayway, may mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang makita si Kaylan na wala sa opisina. Madalas ay nasa parke sila ni Liwayway, naglalakad-lakad habang nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Minsan, bibili sila ng sorbetes mula sa isang naglalakong mama at uupo sa isang bench habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Sa mga sandaling iyon,
Mas masaya pa si Kaylan kaysa sa anumang multi-million-dollar deal na kanyang napirmahan. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa kanilang hardin, tumunog ang telepono ni Kaylan. Isang maikling text message mula sa kanyang abogado. Sir, for your information only, Miss Marie Kit Solano has dropped all her remaining appeals. We received information that she has sold her condo and moved to an unknown province. She is no longer visible in the social scene. Binasa ito ni Kaylan at pagkatapos ay ibinulsa ang kanyang telepono. Walang ngiti ng tagumpay. Walang bakas ng galit. Ang naramdaman lang niya ay isang tahimik na pagtanggap. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Wala na siyang pakialam kung nasaan si Marikit o kung ano ang ginagawa nito. Ang mahalaga ay ang kapayapaan na natagpuan niya ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina, na abala sa pag-aayos ng mga halaman. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang sinag sa kanyang buhok na may mga puti ng hibla. Sa sandaling iyon, nakita ni Kaylan ang kahulugan ng lahat. Ang sakit, ang pagkakamali, ang pagbangon, lahat ay may dahilan. Ngumiti si Liwayway nang mapansin ang pagtitig ng anak. Bakit, anak? May dumi ba sa mukha ko? Umiling si Kaylan at ngumiti pabalik. Isang nangiting puno ng pagmamahal at pasasalamat. Wala po, ma. Iniisip ko lang po kung gaano ako kaswerte. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng kanyang anak. Tumingin siya sa kanilang tahanan, sa hardin, at pagkatapos ay sa masayang mukha ni Kaylan. Ngayon, sabi niya sa isang mahinang boses na puno ng pagmamahal, kumpleto na ang yaman mo, anak. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang hangin ay malamig at sariwa. Dala ang amoy ng mga bagong dilig na halaman sa hardin ng Villa Hiraya. Nakatayo si Kaylan sa may beranda. Hawak ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang isa ay iniabot niya sa kanyang ina, si Liwayway, na nakaupo sa isang silyang yari sa yantok, nakabalot sa isang mainit na shawl. Umupo si Kaylan sa tabi nito at magkasama nilang pinanood ang huling sinag ng araw. Walang nagsasalita. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa, pagmamahal, at kapayapaan. Hinawakan ni Kaylan ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito, na minsay makinis, ngayon ay may mga marka na ng panahon. Bawat kulubot, bawat peklat, ay isang kwento ng sakripisyo, isang mapa ng pagmamahal na walang kapantay. Naalala niya ang pakiramdam ng kamay na ito noong bata pa siya. Ang kamay na nag-aalos sa kanya kapag siya'y nadadapa. Ang kamay na gumagabay sa kanya sa pagtawid sa daan. Ang kamay na hindi bumitaw kahit gaano pa kahirap ang buhay. Napatingin si Liwayway sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malalim ang iniisip mo, anak. Ngumiti si Kaylan. Iniisip ko lang po kung gaano kalayo na ang narating natin. Malayo na nga. Pagsang-ayon yun ni Liwayway, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Tila binabalikan ang mahabang paglalakbay. Mula sa maliit na apartment sa Sampaloc hanggang dito sa napakagandang lugar na ito. Hindi po itong lugar ang tinutukoy ko, ma, sabi ni Kaylan. Kundi tayo. Natahimik sila muli. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay. Sa kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang mga alaala ng nakalipas na mga buwan na buwan. Ang sakit ng pagkakatuklas, ang galit ng pagkakanulo, ang bigat ng halos pagkatalo, ngunit sa pagitan ng lahat ng masasakit na alaalang iyon, ang tanging malinaw na nananatili ay ang imahe ng kanyang ina, ang kanyang tapang, ang kanyang pag-unawa, at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Noon, ang tingin niya sa Villa Hiraya ay isang simbolo ng kanyang tagumpay, isang monumento ng kanyang yaman.
Ngayon, habang nakaupo siya rito katabi ang kanyang ina, habang pinapanood ang paglubog ng araw, naunawaan niya ang lahat. Ang bahay na ito ay hindi ang kanyang yaman. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan, hindi iyon ang kanyang yaman. Ang tunay niyang yaman ay ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ang mga sandaling tulad nito, ang kapayapaang dulot ng pagiging isang mabuting anak. Ang pagmamahal na hindi nabibili ng anumang halaga. Ito ang pamana ng kanyang ama. Ito ang aral ng kanyang ina. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ma! Bulong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat po. Para saan, anak? Para po sa lahat. Sumandal si Liwayway sa balikat ng kanyang anak at magkasama silang nanatili roon. Dalawang kaluluwang pinagbuklod ng pagsubok at pinalakas ng pagmamahalan, habang ang kadiliman ay tuluyang bumabalot sa paligid at isa-isang nagsisilabasan ang mga bituin sa langit. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kaylan at ng kanyang inang si Liwayway, isang kwento ng pagkakamali, pagbabangon, at pagkatuklas sa tunay na kahulugan ng yaman. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay malinaw at simple. Ang pinakadakilang kayamanan na maaari nating angkinin sa mundong ito ay hindi ang mga bagay na ating naiipon, kundi ang pagmamahal at dangal na ibinibigay natin sa ating mga magulang. Sila ang ating unang tahanan, ang ating unang pag-ibig. Ang pag-aalaga sa kanila sa kanilang pagtanda ay hindi isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo, ang pinakamataas na sukatan ng ating pagkatao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan ngayon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Kaylan? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.